Okay, tutorial yung paano gumawa ng tarpaulin, no? So, halimbawa, may nagpapagawa ng tarpaulin, 50th birthday. So, una, tanongin mo muna yung sukat. Ano sukat? Pag sinabing 2x3, ibig sabihin, dalawang ruler by tatlong ruler. Kailangan mong i-press si Control N sa keyboard para mag-create siya ng new page. As in, nanay. Then, ang target natin is 2x3 or dalawang ruler by tatlong ruler or 2 feet by 3 feet. Ilang inches ang meron sa isang feet? Ang 1 feet is equivalent to 1 ruler or 12 inches. So, palitan natin to ng inches. Gawin natin tong 12 ang 1 feet. So, since 2 feet yung target natin, edi times 2 mo lang, that is 24. So, 3 feet yung kailangan natin dito, that ang 1 feet is 12 times 3, that is 36. Ang resolution, lagi lang yan naka 100 at dapat pixel inches ang nakalagay dito. Then, dito wala ka nang babaguhin. Create mo lang. Then, after mo makapag-create, naka-crop. Yan. Click mo lang si select or yung nasa kaunahan. Then, Control Z para mag-undo. Yan. So, para mag-rotate, Control Alt I. Mali. Ano yan? Alt I G. Then, press number 9. Hold Alt, then press I. 1 press, then 1 press sa G. Para mag-rotate. Yun yung shortcut. Image. And then, rotate. Image rotation. And then, 90 degree. Clockwise. Ganun. Image rotation. Kung landscape yung target natin, then, paikutin mo lang. Yan. So, ngayon, kukuha naman tayo ng design yung background sa Google. So, search mo lang, 50th birthday background for tarpaulin, and then hit enter. Then, pumili ka lang dyan ng blank. Click image. So, may nakita ko ditong isa ito. So, tanongin mo kung ano yung motif na gusto niya, gold or black gold, pwede rin ito. Then, right click, save image. Naka-JPEG, click saan mo yung target i-save. Naka-JPEG, then save. Then, once i-save mo na, click mo yung folder para makita. And then, i-move mo to sa Photoshop. I-drag mo. Yan. Once na-drag mo, expand mo lang para mag-sakto yung size. Okay. Then, hanap ka lang ng pagkokopyahan mo na design. Let's say, eto. Kunin natin yung design nito. So, gagawa tayo ng ganitong texture, ng layout or design ng font. Tapos, gahanap tayo nitong frame. Okay. So, search natin, image frame oval. Yan. Kuha tayo ng isa. Gagawin natin itong PNG kung hindi siya naka-PNG. So, for example, kunin natin itong isang ito. Yan. Para medyo katulad. Then, right-click, save image. Ulit, right-click, save image as. And then, naka-JPEG. And then, click desktop, save mo lang siya doon. Once na-save mo na doon, hanapin mo. Click mo yung folder kung saan siya nag-download. Ayun. Para lumabas. Ayun. Then, move mo siya sa Photoshop. Pagkalagay mo dyan, expand mo uli. Alisin mo yung puti. Paano siya alisin? Kailangan wala tong box na ganong maliit kasi naka-smart object siya. Para mawala yon, right-click, rasterize layer. Yan, nawala na. Pwede mo siyang i-edit. Gagamitan natin siya ng wand. Magic wand. Ayan. Itong pangatlo. Yan. And then, left-click, then press delete sa keyboard para mabura yung na-select niya. Same dito. Left-click, then delete. So, ngayon, naka-PNG na siya or transparent na yung account niya. Burahin lang natin ng konti yung mga puti-puti. Yan. Para maging realistic or katulad ng isa. So, once na medyo okay na, expand mo. Siguro, mga ganitong size. So, check natin yung pinagkokopyahan natin. Nawala. Ito. Ganito daw ang style. Excuse. So, kaya balik tayo doon. Siguro mga ganito kalaki. Yan. Para mapa-zoom in natin, mapalaki, hold control then plus. Hold control then minus. Zoom out. Okay. Ngayon, lalagay ko dito yung image. Kukunin natin yung image dito sa
Hanap tayo ng, kunyari, age 50 female. Pinay. Yan. Then image, let's say, kuha tayo dito. Kunyari ito. Yan, kunyari lang. Then right click, save image. Naka-PNG. Lagay uli natin sa desktop para isa lang ang pagkukunan natin. Ayun, ito yung desktop. Okay. Then drag nyo doon. Yan. Ulitin natin para ma-edit. Right click yung target mo. Ayun. Kasi iba to. Ito yun yung pangalan. Right click and then rasterize layer. Yan. Once na rasterize mo, may edit mo na siya. Ano bang gagawin natin? I-remove natin uli yung background by using selecting tool or magic wand, or you can just use select menu dito. Click nyo yung select and then subject para ma-select nyo yung background or yung nasa gilid niya. Yan. So, kung medyo okay naman yung pagkakaselect niya, pero I think medyo butas dito sa part na to, pwede mong bawasan yan by pressing W or magic wand. Itong piliin natin, itong quick selection tool. Yan. Kasi babawasan natin yan. Kapag yan kinilik mo dyan, nadadagdagan. So, sa part na to, kapag kasi dinelete natin to nang nakaganyan lang, yan yun, delete. Diba? Nabubura yung nasa loob. So, isa-select inverse natin. Parang i-delete niya is yung background. So, paano yan? Right-click, select, inverse. Yan. Make sure na nasa wand ka ha. Kasi hindi gagana yan pag wala ka sa wand. So, click mo yung plus. Pwede mo palakihin yung bilog yan. Malaki, paliit. Anong pinapress natin? Ito yung nasa gilid or sa tabi ng letter P. Yan, ito. Pampalaki, pampaliit. Yung nasa gilid ng letter P sa kanan sa keyboard. Press nyo yan para lumiit. Yan, para mabawasan lang natin to or madagdagan. So, kapag naka-plus, kailangan natin magbawas para hindi madagdagan. Kasi kailangan makapture natin yung buhok. So, hold Alt para mag-turn siya sa minus. So, magbabawas siya. Yan. Diba? Pabawasan mo yung target na yan. Then, dito, i-plus mo uli. Bitawan mo yung Alt para mag-plus para makapture natin yan. Then sa part na to, siguro okay na to. Then right click, kailangan natin yung feather radius para hindi masyadong matalas yung pagkakakat, maging reasonable. So right click, and then feather, palitan mo lang siya ng siguro 2 or 3 para hindi masyadong matalas. Kapag pag mas mataas yan, let's say 20, mas mapurol. Diba? Masyadong obvious na makapal yung pagkakakat. Kapag ginawa naman natin siyang, ando natin. Right click, feather radius, ginawa nyong 1, sobrang talas niyan, di ba? Ayan. Medyo kanto-kanto. So para maging mas okay, gawin natin siguro mga 3. Right click, feather, gawin natin 3. Then backspace sa keyboard para ma-delete. Ayan, medyo mas okay, klaro, di ba? So ngayon, sa parteng to, burahin na lang natin to using letter E. Press E sa keyboard para magbura. Then hold left click. Yan. Medyo okay naman to. Burahin natin to natira nung pagkaka-delete natin. Yan. So, once burado na, pag nabura na, yan, ito naman, shape oval. Kailangan sakto. Kasi dito sa image na nakita natin, pabilog. So, para mangyari yon, gagamitan natin siya ng letter M. Ano ba yung M? Ito yung rectangular marquee tool. Diba? Marquee tool. So, once na ginamit natin si letter M, papalitan natin si M. Kasi si M, usually rectangle lang. Kailangan natin oval. Right-click mo, palitan mo ng elliptical or elliptical chuchu. Marquee tool, yan. So, para mawala itong dash na to, control D mo muna. Yan. And then, select mo as oval like this. Kailangan sakto dito. Okay? So, ang gawin natin, paliitin muna natin to. Press V to select. Or yun. Shortcut, victory. Paliitin natin ng konti. Yung sasakto lang sa loob. Ilagay mo siya dyan. Sa loob. Yung sakto lang. Siguro, yan, siguro okay na to. Pag ganyan. Buburahin natin tong
nasa paligid. Then, hit enter. Ang lagi yung i-hit enter pagka done na kayo mag-edit or mag-expand. Yung enter na maliit sa keyboard, hindi yung malaki Ito lagi. Kasi magkaiba ng, ano yan ng, basta, pag itong enter kasi, nababa lang siya, yung malaki. So, ang gagawin natin, ikakrap natin using marquee tool. So, select nyo, then right click, palitan nyo ng oblong or nung elliptical or yan. Then, ang gagawin natin, isa-select natin from here para mag-isakto. Tapos, i-move mo lang, drag mo sa gitna. So, medyo tabingi. Ulitin lang natin. Pero mas maganda siguro ganito na lang para mas madali. Press W. Select mo muna ito. Ayan. Pwede mong i-mark na lang yung nasa loob. Press W sa keyboard. Then hold shift. Press W para mag-shift. Magpapalit-palit siya yun. Papansin nyo, nagpapapalit-palit. Kailangan natin makuha is yung magic wand. Or right-click mo na lang and then manual select para makuha natin yung oval shape. So, left-click mo sa gitna para mag-create ng oval shape. Ayan. Medyo pangit. Gawin na lang natin yung quick selection para mas maganda. Ayaw pa din. Kailangan kasi makuha lang natin yung gitna Ayaw. Ito na lang magic wand. Select. Pwede na siguro to. Hindi, undo. So, dito na lang, manual na lang natin. Undo ulit natin. Kasi medyo hindi siya nag-perfect Ayan. Manual select na lang natin. Right click mo si tool para ma-select mo ikakrap mo ng pabilog. Siguro hanggang dito. Tansya ko lang Ganyan. Tapos dagdagan natin ng konti sa gilid. Hold mo yung left click sa mouse, then drag. And then i-move mo dito sa parteng to siguro. And then press delete. Or pag dinelete mo kasi mabubura yung nasa gitna. So ang gawin mo, Control C para ma-copy and then Control V para ma-duplicate. So press V to select yung nag-duplicate and then i-drag mo. Then delete mo na yung isa. Left click ulit para ma-select. Then i-move mo yung sa gitnang to. So, pagdating dyan, medyo okay na, di ba? Pwede na yan. Ngayon, ang sunod nating target is kung paano gumawa ng font style na ganito, 50. So, gawa tayo ng 50. Press T sa keyboard to create a text and then left-click drag and then type 50. Yan, then palakihin nyo. Paano siya lumaki? Select, hold Control-Shift, then greater than sa keyboard or yung dot. Pagka matagal, ang gawin nyo na lang, drag nyo tong corner nito. Paliitin nyo dyan. Then press or hit enter na maliit do sa numpad sa keyboard. Yan. Then press V to select para lumabas yung selection tool. Make sure naka-check to para makita nyo. Kasi pag di naka-check, hindi lalabas. Drag mo. Ayan. So, kailangan gold yung kulay. Para maging gold dyan, press T uli. Then left click nyo yung 50. Then highlight nyo, palitan nyo ng kulay. Siguro yellow or orange. Ayan. Orange. Ngayon, para maging gold yan, press V to move, to select ulit. Double left click nyo ito sa, hindi yung pangalan hindi yung pangalan. Dito sa may gilid na to yung blank. Double left click para lumabas to. Layer style. So, para maging gold yan, gamitan natin ng bevel and emboss. Ito. Bevel and emboss. Yan. Tapos, palitan nyo tong gloss color. Select nyo yan. Yan, gloss contour. Tapos palitan nyo dito siguro. Pumili na lang ka dyan na magmumukha siyang gold. Siguro ito. Yan. Pwede mo papalit-palit dyan. Siguro ito. Medyo okay. Then press OK. Pwede nyo i-adjust tong size. Ayan o. Diba? Nagiging golden siya. Adjust nyo yung size. Yan. Siguro ganito. Excuse me. Ayan. Tapos yung soften, para hindi may, pero siya sharpen na lang natin. Yung depth, kung gaano yung kakapal yata yung style, pwede yung baguhin yan. Yan, pwede siyang inner or outer. So usually inner lang ginagawa ko para magmukhang gold. And then, i-bold natin, para ma-select, left click, letter T, then left click, Control A,
and then right click, make sure naka-fox bold. Pwede natin palitan tong regular, gawin nating bold. Yan, para tumaba. Yan. So once na medyo okay na, hindi naman natin makuha ang perfect na ganito, at least medyo may similarity. Gawin nating italic para medyo naka-slant. Yan. So do sa expansion ng width o yung spacing, left click nyo, select, okay na siguro to, para hindi masyadong, tapos maglagay na lang kayo dito ng TH sa gilid. Duplicate nyo na lang to, para hindi na mahirapan mag-design. Paano mag-duplicate? Select, hold control, then letter J, drag, then select, letter T, control A, to select, para ma-edit, palitan mo ng TH. Kasi target natin yung TH. And then, palitin mo lang. Paano siya palitin? Press V sa victory para lumabas yung mga points. And then, para ma-resize mo. I-drag mo lang to dito. Pero since yung color nito ay iba, kulay chuchu, yan, naka-gradient light yellow, di palitan din natin. Paano siya palitan? Uncheck mo yung bevel and emboss para hindi mag-take trigger, hindi makita yung effect. And then, double left click sa blank. Pilitin mo si gradient overlay chuchu. And then, ayan, left click mo para lumabas yung settings niya. Then, left click mo to, itong kulay white, para makaselect ka ng kulay. Then, drag mo. Piliin mo yung gold. Kung may gold, wala. So, orange, since ito yung pinakamalapit, sa orange tayo. Then, i-click mo tong arrow para lumabas yung mga kulay. Ayan. Sa pinakamalapit, base doon sa image na nakita natin, is itong may light. Ito. Pwede kang pumili kahit alin dyan. Then press OK. Ayan. Dapat pink. Dapat siguro sa yellow. Ano ba itong... Pili tayo ng yellow, 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 orange, pink. Ba't walang yellow? Ano ba itong basics? So, orange. Pili tayo ng orange. Siguro ito na lang, ito na lang. Yan. Tapos, palitan natin na, ipantay na lang natin to. Pag ganyan. Wait, what? Okay na yan. Masyado ng maarte. Happy birthday. O, tatype natin yung happy birthday. Duplicate nyo lang. Tapos, i-expand nyo to. Pagka-duplicate nyo, press nyo si letter T. Ulit. Paano mag-duplicate? Pag nagkamali, Control Z lang. Undo. Paano mag-duplicate? Hold, select, hold Control, then press J sa keyboard. And then drag nyo. Ngayon, expand natin. Huwag nyo expand na nakaganyan. Kailangan, i-letter T nyo muna, then left click. Since hindi ko ma-letter T, press nyo muna yung enter na maliit sa keyboard. Then press letter T sa keyboard to select. Yan. Kailangan ganitong itsura ng border niya. Para pag in-expand mo yan, pwede mo na siyang i-edit. Caps lock mo sa keyboard, then kaya na happy birthday. Expand natin dito. I-drag nyo lang yung point. Tapos pwede yung i-move yan. Dito. Then Control A. Wala yung spelling. Wala yung letter B. Yan. Control A, palitan natin ang font. Siguro yung manipis lang. Hanap tayo ng font. Siguro ito. Magandang font. Ito, okay na to. Alisin natin yung slant. Gawin natin, alisin natin yung fox italic para hindi siya maging slanted. And then, hit enter uli sa keyboard, yung nasa numpad, yung maliit. Yan. Tapos, paliitan lang natin. Sakto lang natin sa image. Paano siya paliitin? Always use enter. Hit enter sa numpad. Parang medyo pangit. Okay na siguro to. Lagyan na lang natin ng bevel and emboss. Yan, para medyo golden din. Ito, bevel and emboss. Yung ginawa lang natin kanina, in-unhide ko lang siya. Yun. Dinuplicate ko siya. Meron na yung matic, may design na yan. Yan, parang style gold siya na medyo makintab. Metallic style. Diba? So,
Since okay na yan, lipat naman tayo. Ito naman target natin, yung pangalan niya. So, duplicate lang uli natin tong 50. Control J, hold control, then J. Para hindi na tayo mahirapan maglagay ng design. Lagayin mo lang, kunyari, Ana. Mali, Ana. Yan. So, press B, victory, para mo-moves, then left-click drag. Paliitin lang natin ng konti. Palitan natin ng design. Let's say, respective. Yan, para may design. Tapos palitan natin yung medyo kita. Ano ba yung nakalagay dito? Ayun ganito eh. So, gawin natin, palitan din natin ng kulay. Double left click para maglagay ng design sa pangalan, sa blank. Palitan nyo ng texture or siguro pattern overlay or gradient. Reds. Ano bang dapat kasi mapalitan natin. Manual select na lang natin. Gawin natin tong pink. Yan. Pwede naman natin palitan yung kulay eh. Alisin natin yung bevel and emboss. Yan. Para palitan natin ang kulay. Then double left click nyo yung gradient overlay. Click nyo to para mapalitan natin ang kulay. So para mapalitan yan, double left click nyo to. Gawin natin tong yellow. Orange. Then itong white. Press OK. Double left click nyo itong gitna. Ayan, para magkaroon ulit siya ng selection, gawin yung white. Ayan. Press OK. Then double left click nyo ulit ito. Yung pink sa dulo. Then gawin nyo itong orange. Para medyo tugma. Ayan. Then press OK. Mapapansin nyo, magpapalit din ng kulay yan. Diba? So, naka-ano na siya. Medyo visible na ba? Ayan. Parang hindi pa rin kita, pwede nyo lagyan ng stroke. Double left click, yung blank page. Click stroke. Lagyan ng stroke na puti. Ayan, nakaputi na siya. Pwede nyo panipisin yung stroke. Double left click nyo to. Yung blank sa tapat ng stroke para lumabas yung settings niya. And then yung kapal. Pwede nyo pakapalin yan. Okay? Yan. Kailan natin ng siguro ganito. Konti lang. Para maging visible siya. Kasi pag hindi kita yan, pangit. Lagyan natin ng konting shadow. Double left click ulit yung Ana. Select muna. Double left click yung blank. Lagyan natin ng drop shadow. Ayan. Para medyo may shadow. As lagay nyo lang ng opacity. Pwede nyong pakapalin. Tapos ito, spread. Pwede nyo adjust yung distance. Yung layo ng shadow sa actual. And then yung kung saan siya nakatapat. Yan. Pwede ganyan. Pwede nyo palitan yung angle. Diba? So, mas reasonable pag ganito nasa baba. Mas maganda-ganda tignan. Size, pwede nyo pakapalin ng konti. Siguro, yan, para siya nakalutang. And then press OK. Siguro okay na to. Yan. So, since tapos na tayo mag-design doon sa text, punta ka naman sa ito, kung ano man itong wisdom will multiply your days and years to your life. Proverbs. Yung date muna. Lagyan natin yung date. Tanong nyo kung anong petsa. Kuha ka na lang ulit dyan ng text. Control J. To duplicate. Tapos ilagay mo dito. Press T. Control A to select. Kunyari kung anong date. January 1. January 2. Yan. 20. Kung kailan gaganapin. 2026. Yan. So, palitan natin to. Alisin natin yung mga design, yung effects. Uncheck mo lang yung effects. Yan. Tapos, palitan mo to siguro ng kulay white para mas visible. Yan. Tapos, i-move mo na lang kung saan mo siya ilalagay. Siguro dito sa baba. Yan. Okay na. Tapos, kung may iladagdag ka pa, katulad dito, so, ganun lang din ang gagawin mo. Type mo na lang siya manually. Control J. Tapos, type mo na lang to. Kaya mo, wisdom will multiply your days, chuchu. Punta ko sa Photoshop. Kunyala, ito lang. Yan, lagay mo dyan. Pwede mo expand yan kung pahabain mo. Move mo yan. Tapos T, drag, yan. Then hit enter. Kunyari, ito yung wisdom. Yan. Hit enter. Yan. Pwede mo siyang igitna, gilid, gitna, gilid. Yan. So, mas maganda na sa gitna, syempre. So, pwede mo siyang paliitin ng konti para di man masyadong. Yan. Pwede natin ilipat tong date dito eh.
Yan. Tapos ito, lagay natin dito yung quotes. Pwede nyo itong i-adjust. Left click, move. Left click, move. Taas natin to ng konti. Medyo hindi kita. Parang hindi kita tong happy birthday. Siguro alisin na lang natin yung bevel and emboss. Yan. Hindi pa rin kita. Lagyan na natin stroke din. Puti. Double left click, then stroke. Liitan mo naman ng konti para double left click yung stroke. Size. Press OK. Ayan lang, tapos na. Diba? Paano mag-save? Hold Alt, then press F, and then press A. And then click desktop, kung saan mo target na folder. Then, para maging image, palitan mo yung Photoshop ang JPEG. Tapos yung size 2x3. Kung ano yung size yung tarpaulin. Tapos, click save. Then, press enter. Ngayon, para ma-save mo yung template nito, hold Alt, then press F, and then press A, and then save mo as Photoshop. Pangalanan mo na lang, 2x3, kung anong pangalan, para matandaan mo. Para sa susunod, i-edit mo na lang, papalitan mo na lang siya. Kung sakala may magpagawa uli. Then click save, then press enter. Ano lang. So, 2x3 yung size. Kung gusto mo naman ng 3x4, mas malaki, Control N, palitan mo lang uli yung pixels ng inches and then gawin mo tong 3. So, tatlong ruler. Multiply mo yung isang ruler. Ang isang ruler is 12 inches times 3, 36. By 4. Ilang 12 meron sa 4? 48. 100 yung ano. So, wag mo nang pansinin kung alin yung patayo yun o pahiga. Then, create mo lang. Kung siya ay patayo, paikutin mo lang. Hold Alt, then press I, G. And then, press number 9. Okay, hold Alt, press I, G, then press number 9 para umikot. Kung gusto mo landscape or portrait, yun lang kadali. Yan, mas malaki na to kumpara doon sa kabila. Kapag pinarit niya sa tarpaulin machine, kung ano yung size na nilagay mo, yun yung lalabas. Tapos itatanong mo rin syempre sa customer kung may butas o wala. So, ganun lang kadali. Yan.